Ang problema dun sa pinupukol ni Maharlika, paulit-ulit kong sinasabi, si Maharlika remains in the minds of every Filipino natin ma-measure ano ba yung impact ng sinabi niya 1, 2, 3, 4 kasi ngayon hindi siya natatanong for the simple reason na lumalabas issues. Yung mga pasabog o pabulaga ni Maharlika, sa tingin ko kailangang sagutin na yun ng administrasyon kasi she has been on it since July 2022. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Meron ding mga pasabog si PRRD, yung tungkol sa paggamit ng illegal na droga, ganito ganyan. Pati yung sinasabi rin ni Maharlika. Tingin ninyo ma'am, yung mga issue na rin na yon nakasama din sa imahe ng ating Pangulo? Well, Adbar, kasi hindi sinasagot eh. Ang problema dun sa pinupukol ni Maharlika, paulit-ulit kong sinasabi, si Maharlika remains in the minds of every Filipino rent-free. Meaning, dahil naririnig ko siya, parating nandito sa isip ko at since wala namang nagsasabing hindi, mali yan, ito yung tama, or maling interpretasyon o yung parang sinasabi false information or disinformation, mahirap nating isweep isweep under the rug lahat nitong mga issues na tinatapon. Nakatulong ba yon o nakadagdag? Sa resulta ng survey, nakadagdag. Pero siguro sa susunod na quarter, pwede magkaroon ng module on Maharlika mismo para lang natin ma-measure ano ba yung impact ng sinabi niya 1, 2, 3, 4 kasi ngayon hindi siya natatanong for the simple reason na lumalabas issues. Issue ba ng pagkain, issue ba ng inflation, issue ba ng cybersecurity, issue ba ng chacha. So lumalabas yung issue na binabato ni Maharlika na uugnay sa yung corruption, number 3 na. Pero kung i-drill down natin yung data, pwede siguro sa susunod na quarterly survey, merong module doon kay Maharlika at matanong natin ang bayan, pinaniniwalaan nyo ba? Ano ba yung mga pinaniniwalaan nyo sa mga sumusunod na binato? Pwede natin ganun directly ma-measure para talagang makita natin, mahimay natin kung saan pumapalo yung mga issues na sinasabi niya. Ang nababanggit ko nga dito sa ating programa, ma'am, lagi kong sinasabi, kung ikaw, kasi alam natin si PRRD may following talaga yan. Ramdam, kumbaga merong hatak yan. Milyon, hindi lang daan, libo, kundi milyong mga Pilipino ang naniniwala pa rin dyan, considering pagbaba niya, mataas pa rin yung niya, yung rating. Si Maharlika may sarili din niyang following. Pero significant ito. Hindi to pwedeng isang tabi, hindi ito na, isang tao lang naman naniniwala sa kanya, pwede ko nang hindi sagutin yan. Ito, mga leader, lalo na si PRRD, tapos second motions itong si Maharlika, parang in support doon sa unang mga pahayag. Sabi ko nga, 'di ba kung ikaw inakusahan dito, ang sarap ipamukha doon sa nag-akusa sa iyo kung ikaw ay tunay na malinis. Simple lang ang gagawin mo, 'di ba? Magpa-drug test ka siguro para at least reliable. Sabi ko nga dito, parang bahay ni Kuya na maraming mga nakakamera mula sa pagkuha ng specimen hanggang sa pagbigay mo sa specimen papunta doon sa mga equipment na gagamitin hanggang sa paglabas mismo ng resulta. Tapos pag meron ng resulta, isasampal ko dun sa mga nag-akusa sa akin. At least pero ang nangyari, tinanong siya, tinawanan lang niya. Yeah,
So again, Admar, ang difference kasi ngayon sa dati, pag dati pumukol ka, lumalabas na kailangan mong sagutin yon sa media, which is the tri-media. Ngayon, pag pumukol ka at pinabayaan mong lumaki ng lumaki yan sa social media based on sharing, no? Nagkakaroon ng multiplier effect, nagkakaroon ng maraming taong nagsishare. The more na sinare, hindi ibig naman sabihin na naniniwala sila. May iba na naniniwala kaya sinishare, may iba sinishare para makita ng tao ang reaction nila. So may iba't ibang rason kung bakit nagsishare. Pero yung mga pasabog o pabulaga ni Maharlika, sa tingin ko, kailangang sagutin na yun ng administrasyon kasi she has been on it since July 2022. 2022. So technically, mahigit na almost 9 months. So 6 months at the start plus January, February, March. Yeah, almost 9 months na issue. Na 9 months at nakikita natin ang reaction, tinetake down kasi kung hindi totoo, ba't mo ite-take down? Kung hindi totoo, bakit mo isya-shadow ban? Kung hindi totoo, I mean, maraming ginagawa sa social media para pigilin ang ginagawa ni Maharlika. So, what is the best tool to fight the claims being made by Maharlika, the releases of information being made by Maharlika, is to be transparent and accountable and to respond to that. Now, if after responding, naniniwala pa rin ang tao dun sa sinasabi ni Maharlika, then that becomes a trust issue. Hindi ka pinagkakatiwalaan ng taong bayan sa sinasabi mo. Kasi hindi direktang no? Dinideny. Oo, ma'am. Oo. Kasi mahirap po yung tatahimik ka lang o yung iba nga ang sinasabi is sweep under the rug. Kailangan, kasi ayaw mo ma-frame ka ng isang claim, ng isang, not claim, ng isang charge. Yes. Ayaw mo ma-frame ka. So, dapat sagutin mo. So, kung may nagsabi sa iyo, oy, rapist ka, hindi ba dapat sagutin mo yon? Yeah. Kung hindi mo yun sinagot, then it becomes the truth based on what people believe who you are. Yeah. So, ano ang pagkakakilala natin sa isang leader? Kung ang isang leader, ang pagkakakilala natin ay magnanakaw, tinapunan mo ng putik, maniniwala yung tao na talaga magnanakaw ka, ayaw mo ang sagutin. Ngayon, kung yung isang leader ay hindi naman corrupt, at tinapunan mo ng allegation na corrupt ka, magda-doubt ang tao. Yeah. Pag nag-doubt ang tao, magsasabi na, may possibility totoo o napupolitika lang. Ayun. So, yun yung dalawang klase ng operations na nangyayari. Ngayon, hindi mo sinagot online. Nag-release ka ng troll army mo. Yung ba ay pagsagot? Hindi rin. Kasi no-obfuscate mo o ginugulo mo lamang yung charge sa'yo by coming out with reasons that do not directly respond to the charge. Ayun. Mahirap yun kasi lalo mong ginagawang emotional yung discussion sa isang politiko. Pag naging emotional ang discussion, mas lalo ang taong bayan ay nagsaside dun sa nag-aakusa. Kasi hindi na neutral ang pag-uusap. Parang nagkakaroon pa ng puwang, 'di ba? Upang diretso mag-isip na ay hindi totoo 'yan, Parang ipasubali mo kagad. Okay. So, ito lang Ma'am Balu, tanong ko lang, kanina binanggit niyo po na yung pagbaba ng rating ng ating ikalawang pangulo, si Vice President Sara Duterte ay may kinalaman dun sa, kumbaga parang nahahatak siya dun sa nangyayaring hindi maganda sa ating administrasyon. Sa tingin niyo po ba may pagkakataon or
ano yung posibleng pwede niyang gawin para mas mapaitaas pa ito? Kasi yung isa sabi nga, yung sa Pangulo, parang matindi na ang pagbagsak, no? Matindi ang pagbaba. Ha? Kung pagbabasihan natin yung mga nakalipas na survey, etong kay VP Sara, bumaba, pero among those top officials that we have that na isa ilalim sa survey, still mataas pa rin kumpara ang nakuha ng ating ikalawang Pangulo. Well, Ms. Mep, kung titingnan mo yung deck na ano ang mga issues na nakaka-apekto sa Vice Presidente, pag sinam-total mo yung unang dalawa, kasi ngayon dinidikit siya sa tatay niya Yes. So dinikit siya sa tatay niya sa issue ng ICC, dinikit siya sa tatay niya sa issue ng may allegation ng cocaine na ini-issue dun sa isang mausig incident, dinidikit siya dun sa issue ng Mindanao secession. Kung titingnan mo yun, 29 at 22, 41% ay dahil sa politika. Yes. Dinidikit Oo. si Sara doon sa tatay. Hindi Not sa trabaho. necessarily, yun ang position ng tatay. Wala sa trabaho. Hindi job Oo. performance. Yes po. Ang job performance niya lumalabas from the new curriculum to PISA, that's 29, 13. So, lumalabas na 49% job-related. Ang 41% is politika. Pag tiningnan mo kay Presidente, lumalabas 60% job-related. Tama Yung po. politika, nasa mga 28% lang. Yes. So Oo. technically, sino ang pinupolitika? Sino ang pagdaus-os ay dahil sa napupolitika? Si VP yun. Sino ang pagdaus-os na dahil sa performance niya? Si Presidente yun. Yun yung maganda na maipaintindi sa tao kasi yung grado na ibinibigay diyan, yung issue na yan, nahahati pala yan doon sa mismong trabaho niya At as saka presidente at yung issue na pinupolitika lang sa kanya, which is ang nakahata kay VP Sara yung usaping politika. Dito naman kay PBBM, usaping trabaho niya mismo. Yes. Oo. Tapos Admar, dun kay BP, i-add mo pa yung general trend ng buong kabinete na pababa, dahil siya'y kabinete, Nasasama siya. parang double whammy sa kanya dahil member ka ng kabinete at pinupukul ka, inuuga ka, ginigiba ka, bumababa rin siya. Pero pag tiningnan mo at the macro level, yung siya pa rin ang pinakamataas in terms of approval and trust rating. Sa ganito Sa pong mga- sa mga leaders. sa mga ganito Yes, pong ma'am. pagkakataon, kung ikukumpara niyo po yung mga naunang mga politiko natin or mga officials natin, membro man ng gabinete o hindi, na nagkaroon ng mga pagbaba ng rating dahil sa politika. Sa tingin niyo po ba madali lang itong maitaas ng ating ikalawang Pangulo? Or depende pa rin po sa nangyayari ngayon, kaganapan ngayon? Well, ma'am, yung dalawa yung tanong mo, no, madali bang itaas? Depende ho kung may pagkukunan ka. Kung lumalabas dun sa survey, may undecided si BP Sara na 24%, Opo. pwedeng yun ang pagkunan niya para Makabawi. tumaas ang kanyang rating. Yes po. In terms of approval. Ngayon, kung si Presidente nasa 44%, saan mo kukunin yung undecided? Kasi lumiliit rin yung base niya. Ang isa pa nating dapat tingnan, sa relasyon kay BP Sara, ang Mindanao has consistently been mataas para sa kanya. Although bumaba na, mataas pa rin. So that is that makes her buoyant. Meaning, kahit na anong mangyari sa Luzon, ang Mindanao is higher than, kasi ngayon 75%